Habang unti-unting binabawian ng buhay ang sanggol, sa sinapupunan ni Tala, walang pakialam na winaldas ni Anton ang pera ng asawa para sa brilyante ng kanyang kabit. "Huwag kang pabigat, Tala!" Sigaw ng lalaki sa telepono bago ito tuluyang pinatay. Sa halip na magmakaawa, pinunasan ni Tala ang dugong umaagos sa kanyang hita. Kinalas niya ang singsing, sumumpa ng walang hanggang pagtalikod. Hanggang kailan magpapakatanga ang isang pusong sinugatan? "Huwag mo akong idamay sa kadramahan mo, Tala. Napaka-selfish mo naman. Alam mo namang kailangan ako ni Stella ngayon dahil sa anxiety niya. Tapos magpapa-importante ka dahil lang sa sumasakit ang tiyan mo?" Ang mga salitang iyon ni Anton ang tanging sumalubong kay Tala sa kabilang linya bago ang malamig na tunog ng pagkaputol ng tawag. Wala man lang pagkakataon si Tatala na sabihing ang sakit na nararamdaman niya ay tila isang kutsilyong unti-unting humahati sa kanyang pagkatao. Ibinaling niya ang paningin sa hapagkainan na kanina pa niya inihanda ng may pagmamahal, 5 kandila para sa 5 taon ng pagsasama, ang mabangong amoy ng paborito niyang adobo at ang pinag-ipunan niyang mamahaling alak. Lahat ng iyon ay tila nanunuya sa kanya sa gitna ng malamig at malawak na bahay. Pinilit ni Tala na tumayo upang ayusin ang mga plato, ngunit isang matalim na kirot ang muling humatak sa kanyang puson. Ang tunog ng pagbagsak ng mamahaling porselana ay umalingaw-ngaw sa kabuuan ng kusina. Isang malutong na pagbasag na tila hudyat din ng sarili niyang pagkawasak. Hindi na niya naramdaman ang pagtama ng kanyang tuhod sa mga piraso ng nabasag na plato. Ang tanging nararamdaman niya ay ang malapot at mainit na likidong unti-unting umaagos sa pagitan ng kanyang mga hita, nanunuot sa puting sutla ng kanyang bestida. "Ano na namang kaimbihan ang ginagawa mo dito sa kusina, Tala? Napakadumi." Ang boses ni Doña Carmen ay tila hagupit ng latigo habang nakatayo sa may pintuan. Ang matanda ay nakasuot ng kagalang-galang na pantulog, ngunit ang kanyang mukha ay puno ng pandidiri habang nakatingin sa dugo ang si Tala. "Hindi ka na nga makapagbigay ng apo sa anak ko. Pati pag-aayos ng lamesa ay hindi mo magawa ng tama. Utang mo sa amin ang buhay ng nanay mo, kaya huwag kang magpakita ng kahinaan na tila ba ikaw ang biktima rito." Napapakapit si Tala sa gilid ng mesa. Ang kanyang mga kuko ay binaon niya sa kahoy hanggang sa manginig ang kanyang mga daliri. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihing may buhay sa loob niya na kasalukuyang nawawala. Ngunit ang tanging lumabas sa kanyang lalamunan ay isang mahinang ungol ng pighati. Ang bawat salita ng kanyang biyenan ay tila mga karayom na ibinabaon sa kanyang puso. Ipinapaalala sa kanya na sa bahay na ito, siya ay isang kasambahay lamang na may titulong asawa. Nanay, tulong, ang sanggol. Halos pabulong na pagsusumamo ni Tala habang ang paningin niya ay nagsisimula ng lumabo. Isang mapait na tawa lamang ang isinagot ni Doña Carmen. "Sanggol, huwag mo akong lokohin. Pagkatapos ng 5 taong pagiging baog, ngayon ka magsasabing buntis ka para lang makuha ang atensyon ng anak ko? Napakadesperada mo." Tumalikod ang matanda. Iniwan si Tala sa gitna ng kanyang sariling dugo at mga pira-pirasong alaala ng isang gabing dapat ay puno ng saya. Sa gitna ng katahimikan, tumunog ang cellphone ni Tala na nasa ibabaw ng mesa. Hindi iyon tawag mula kay Anton, kundi isang notification mula sa social media. Sa labo ng kanyang paningin, nakita niya ang larawan ni Anton na nakangiti. Hawak ang kamay ni Stella sa isang marangyang restaurant. Ang caption ay tila isang huling saksak sa kanyang kaluluwa. "Taking care of the woman who truly matters." Nanghina ang kanyang mga braso. Bumagsak ang kanyang ulo sa malamig na tiles at ang amoy ng bakal mula sa sarili niyang dugo, ang huling bagay na kanyang nalasahan. Sa gitna ng dilim na unti-unting lumalamon sa kanya, isang tanong ang nagpaulit-ulit sa kanyang isipan. Tila isang sumpa sa gitna ng sementeryo ng kanyang mga pangarap.
Ito ba ang halaga ng 5 taong pananahimik at sakripisyo? Ito ba ang kabayaran sa isang pag-ibig na ibinigay mo ng buo? Ngunit ibinalik sa iyo sa anyo ng malamig na sahig at dugo ang mga pira-pirasong pangarap? Wala na ang anak mo, misis. Pasensya ka na. Ginawa namin ang lahat. Pero kailangang tanggalin ang isa sa iyong mga fallopian tube para mailigtas ang buhay mo. Ang mga salitang yun ng doktor ay tila isang malakas na sampal na gumising kay Tala mula sa malalim at madilim na pagkakaidlip. Pagmulat ng kanyang mga mata, ang puting kisame ng ospital ang bumungad sa kanya, malabo at tila umiikot. Ang amoy ng antiseptic at gamot ay nanunuot sa kanyang ilong, nagpapaalala sa kanya na ang huling hininga ng kanyang pangarap ay tuluyan ng naglaho sa loob ng malamig na silid ng operasyon. Sinubukan niyang itaas ang kanyang kamay upang hawakan ang kanyang tiyan, ngunit ang bawat galaw ay nagdudulot ng matinding hapdi sa kanyang sariwang tahi, isang paalala ng sugat na hindi lamang sa balat, kundi hanggang sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Mag-isa siya. Sa 4 na sulok ng pribadong silid na yon, tanging ang mahinang ugong ng aircon at ang regular na tunog ng makinang nagbabantay sa kanyang tibay ng puso ang nagbibigay ng ingay. Walang mainit na kamay na humahawak sa kanya. Walang boses na nagbubulong ng pag-asa. Ang katahimikang ito ay mas masakit pa kaysa sa pisikal na operasyong pinagdaanan niya. Nasaan si Anton? Nasaan ang lalaking nangako sa harap ng altar na sasamahan siya sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan? Nanginginig ang mga daliri ni Tala nang abutin niya ang kanyang cellphone sa ibabaw ng maliit na lamesa sa tabi ng kama. Umaasa pa rin ang isang maliit na bahagi ng kanyang puso na makakakita siya ng kahit isang mensahe ng pag-aalala. Ngunit ang bumungad sa kanya ay ang sunod-sunod na notification mula sa kanyang bank account. Bawat mensahe ay tila isang patak ng asido sa kanyang sugat. 50,000 piso para sa isang hapunan sa isang 5-star hotel. 200,000 piso para sa isang hiyas mula sa Cartier. At ang oras ng mga transaksyong ito, nangyari ang lahat habang siya ay nakahiga sa ilalim ng malamig na ilaw ng operating room, nakikipaglaban para sa sarili niyang buhay at sa buhay ng kanilang anak. Sa gitna ng kanyang panginginig, isang post sa social media ang lumitaw sa kanyang screen. Isang larawan ni Stella, ang babaeng laging dahilan ng kanilang pag-aaway, na nakasuot ng isang makinang na kwintas. Ang caption ay tila isang lason na dahan-dahang pumapatay sa diwa ni Tala. He stayed by my side all night when everyone else left. Thank you for choosing my peace of mind over everything else, Anton. Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng pagtitimpi ni Tala ay tuluyang napatid. Hindi siya sumigaw, hindi siya humagulgol. Ang kanyang pighati ay isang tahimik na pagguho. Ang kanyang mga luha ay mabilis na pumatak sa screen ng cellphone. Binubura ang mukha ng lalaking itinuring niyang mundo. Ngunit itinuring siyang basura. Ang hungkag na pakiramdam sa kanyang sinapupunan ay nanunuot hanggang sa kanyang lalamunan na nagiging isang mapait na lasa ng pagsisisi. Gaano siya naging bulag, gaano siya naging tanga para isakripisyo ang lahat para sa isang taong kayang bumili ng brilyante habang ang sarili niyang asawa ay naliligo sa sariling dugo. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na hakbang palayo sa nakaraan. Ang hapdi ng kanyang tahi ay nagsisilbing selyo ng kanyang bagong katotohanan. Wala na siyang anak, wala na siyang asawa, at sa bahay na tinawag niyang tahanan, wala na rin siyang dangal na natitira. Ang tanging natitira sa kanya ay ang kanyang pangalan, Tala. Isang bituin na dati ay nagniningning sa pag-ibig, ngunit ngayon ay isang malamig at maputlang liwanag na lamang sa gitna ng kawalan. Biglang bumukas ang pinto ng silid. Ang tunog ng marahas na pagpihitit ng doorknob ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Isang pamilyar na bango ng mamahaling pabango at alak ang pumasok sa loob. Kasunod ang anino ng isang lalaking tila walang bakas ng pagod.
o pagsisisi. Nanigas ang buong katawan ni Tala habang dahan-dahang lumingon sa pintuan. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa pagitan ng galit at matinding pagod. Dumating ba siya para humingi ng tawad o para tapusin ang anumang natitirang buhay sa loob ng pusong matagal na niyang pinatay? Bakit mo ipinablock ang credit card, Tala? Alam mo namang nasa gitna ako ng mahalagang transaksyon kagabi, tapos bigla na lang hindi gumana. Napahiya ako sa harap ng mga kliyente ko. Iyan ang mga unang salitang lumabas sa bibig ni Anton. Sa halip na kumustahin ang asawang putlang-putla at halos hindi pa makagalaw sa kama. Humakbang siya palapit, hindi upang yakapin si Tala, kundi upang iwagayway ang kanyang pitaka ng may pagkairita. Ang amoy ng alak na humalo sa bango ng mamahaling pabango, pabangong alam ni Tala na hindi sa kanya ay tila sumasakal sa hanging natitira sa loob ng silid. Dahan-dahang itinaas ni Tala ang kanyang tingin. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng kislap tuwing makikita ang asawa, ngayon ay tila dalawang hungkag na balon ng pighati. Wala na ang anak natin, Anton, pabulong niyang sabi. Ang boses ay tila gasgas na plaka. Namatay ang anak natin habang nagpapakasaya ka sa piling ng ibang babae. Sandaling natigilan si Anton, ngunit sa halip na pagsisisi, isang iritadong buntong hininga ang kanyang pinakawalan. Lumapit siya sa bintana at tumingin sa labas. Iniiwasan ang mapanuring tingin ng asawa. Ayan ka na naman sa pagiging overacting mo, Tala. Sabi ng doktor, ectopic pregnancy lang naman yon. Hindi pa naman talaga maituturing na bata yon. Isang tumpok ng cells pa lang. Huwag mo namang gawing trahedya ang lahat para lang makonsensya ako. Humarap siya kay Tala. Ang kanyang muka ay puno ng mapagkunwaring pagmamalasakit. Intindihin mo naman ako. Si Stella, kailangan niya ako kagabi. Nag-breakdown siya, Tala. Muntik na siyang magpakamatay dahil sa sobrang depression. Ikaw, nasa ospital ka, ligtas ka, maraming doktor ang nagbabantay sa'yo. Pero si Stella, mag-isa lang siya. Mas kailangan niya ako kaysa sa'yo na nagpapahinga lang dito. Kasabay ng kanyang mga salita ay ang pagpasok ni Doña Carmen sa silid. Ang tunog ng kanyang mga takong sa sahig ay tila mga martilyong tumatama sa sentido ni Tala. Tama ang anak ko, Tala. Napakamakasarili mo. Alam mo namang malaki ang utang na loob mo sa amin, pero hanggang ngayon, pabigat ka pa rin. Tingnan mo itong bill ng ospital. Napakamahal. Kung naging maingat ka lang sana sa katawan mo, hindi tayo aabot sa ganitong gastos. Tiningnan ni Tala ang kanyang biyenan, pagkatapos ay ang kanyang asawa. Sa sandaling iyon, tila may isang malaking pader na gumuho sa loob niya. Ang sakit na kanina ay tila apoy, ngayon ay naging kasing lamig na ng yelo. Hindi siya sumagot. Hindi na niya kayang mag-aksaya ng laway sa mga taong ang tingin sa kanyang pagdurusa ay isang abala lamang. Ang kanyang katahimikan ay naging mas malakas pa kaysa sa anumang sigaw. "Oh, heto," sabi ni Anton habang naglalabas ng ilang lukot na sanlibuhin mula sa kanyang bulsa at itinapon ito sa ibabaw ng kumot ni Tala, malapit sa kanyang mga paa. "Pambili mo ng lugaw o kung anong gusto mo. Kailangan ko nang bumalik sa opisina at dadaan muna ako kay Stella para tingnan kung nakainom na siya ng gamot. Huwag ka nang tumawag ng tumawag, okay? Nakakadistract sa trabaho." Nang lumabas ang dalawa at dahan-dahang sumara ang pinto, tanging ang tunog ng paghinga ni Tala ang natira. Tiningnan niya ang mga perang nakakalat sa kanyang kama. Para siyang pulubi sa loob ng sarili niyang buhay. Ang bawat sentimo ng perang iyon ay tila insulto sa nawalang buhay sa loob niya. Lenteng-lente ang bawat detalye ng silid sa kanyang paningin. Ang puting pader, ang malamig na bakal ng gilid ng kama, at ang dahan-dahang pagpatak ng dextrose sa kanyang ugat. Sa bawat patak, tila may isang bahagi ng lumang Tala ang tinatangay palayo. Ang babaeng nanalig sa pag-ibig ay wala na. Ang natitira na lamang ay isang pusong selyado na ng puot at isang matinding desisyong hindi na kailanman
magpapayurak sa kahit na kanino. Inabot ni Tala ang mga pera, hindi upang itago, kundi upang pisilin ang mga ito sa loob ng kanyang palad hanggang sa maging kasing lukot ito ng kanyang nakaraan. Sa ilalim ng madilim na langit ng hating gabi, dahan-dahang lumabas si Tala mula sa ospital. Bawat hakbang niya ay tila isang babala mula sa kanyang katawan, isang matinding kirot sa kanyang sariwang tahi na nagpapaalala sa kanya ng bawat dugong nawala. Ngunit mas matindi ang hapdi sa kanyang dibdib, isang uri ng sakit na hindi kayang pagalingin ng anumang gamot o operasyon. Mag-isa siyang sumakay sa taxi. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang maliit na bag habang pinagmamasdan ang mga ilaw ng lungsod na tila mga malalabo at lumuluharing mata sa gitna ng kadiliman. Pagdating sa kanilang marangyang mansyon, sinalubong siya ng nakabibinging katahimikan. Wala si Anton. Marahil ay nasa piling pa rin ito ng kanyang depressed na kalaguyo. Wala rin si Doña Carmen na malamang ay mahimbing nang natutulog sa kanyang silid matapos ang isang araw ng pagmamalupit. Para kay Tala, ang mansyong ito ay hindi na tahanan. Ito ay naging isang malawak na kulungan, isang magandang libingan ng kanyang mga pangarap. Pumasok siya sa kanilang kwarto at binuksan ang malaking aparador. Hindi niya tiningnan ang mga mamahaling gown, ang mga designer bags, o ang mga alahas na binili ni Anton upang ipakita sa mundo na siya ay isang mabuting asawa. Sa halip, kinuha niya ang isang lumang backpack na dala pa niya noong dalaga pa siya. Inilagay niya rito ang ilang piraso ng simpleng damit at ang kanyang pinakaiingatang gamit sa pagguhit. Ang tanging bagay na nagpapaalala sa kanya kung sino siya bago siya naging asawa ni Anton. Lumapit siya sa mesa ni Anton sa loob ng silid. Doon, maayos niyang inilatag ang tatlong bagay na magsisilbing huling mensahe niya. Una, ang kasunduan sa diborsyo na matagal na niyang inihanda, ngunit hindi kailanman nagkaroon ng lakas ng loob na pirmahan hanggang ngayon. Pangalawa, ang kanyang singsing sa kasal. Ang gintong ito ay tila naging isang tanikala sa loob ng 5 taon. At ngayon, ang pagtanggal nito ay nag-iwan ng isang maputla at malungkot na marka sa kanyang daliri. At ang huli, ang pinakamasakit sa lahat, ang death certificate ng kanilang anak at ang resibo ng kanyang operasyon. Sa tabi nito, nagsulat siya ng isang maikling liham sa isang pirasong papel. Ang utang na loob na lagi ninyong isinusumbat ay binayaran ko na ng sarili kong dugo at ng buhay ng anak ko. Wala na tayong kailangang pag-usapan pa. Huwag mo na akong hanapin dahil ang Tala na kilala mo ay wala na. Dahan-dahan niyang isinara ang pinto ng mansyon nang hindi lumilikha ng anumang ingay. Ang tunog ng paglapat ng pintuan ay tila ang huling hininga ng kanyang nakaraan. Naglakad siya patungo sa kalsada, hindi lumingon kahit isang beses. Ang serye ng mga hakbang niya sa semento ay may dalang bigat, ngunit bawat isa ay patungo sa kalayaan. Sa terminal ng bus, naupo siya sa may bintana. Ang tunog ng makina ng bus ay nagsimulang gisingin ang tahimik na gabi. Habang unti-unting lumalayo ang bus sa Maynila, pinanood ni Tala ang unti-unting paglabo ng mga ilaw ng lungsod. Ang bawat kilometrong nadaragdag ay tila isang layer ng sakit na natatanggal sa kanyang puso. Patungo siya sa Hilaga, sa Baguio, sa sulyap ng sungmo at amoy ng mga puno ng pino. Doon, kung saan ang kanyang ama ay naghihintay na may bukas na mga kamay. Pumikit si Tala at sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman niya ang isang malamig na simoy ng hangin na tila humahalik sa kanyang pisngi. Isang pangako na ang bawat pagguho ay simula lamang ng isang bagong pagbuo. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-alis, isang hindi maipaliwanag na kaba ang nananatili sa kanyang dibdib. Habang ang bus ay pumapasok sa madilim at palikulikong kalsada patungong bundok, isang tanong ang hindi niya maiwasang maisip.
Hahayaan lang ba talaga siya ni Anton na makaalis ng ganoon kadali? O ang kanyang pagtakas ay simula lamang ng isang mas matinding bagyo? Lumalamig ang simoy ng hangin habang unti-unting umaakyat ang bus sa palikulikong kalsada ng Cannon Road. Sa bawat pagbuga ng usok mula sa makina at sa bawat pag-alo ng sungmo sa labas ng bintana, nararamdaman ni Tala na tila inihihiwalay na siya ng tadhana mula sa malupit na mundo ng Maynila. Nang huminto ang sasakyan sa terminal ng Baguio, ang unang sumalubong sa kanya ay ang amoy ng basang lupa at ang nakagiginhawang lamig na tila yumayakap sa kanyang pagal na katawan. Sa gitna ng kumpol ng mga tao, isang pamilyar na anino ang nakatayo sa ilalim ng madilim na poste ng ilaw. Suot ang kanyang lumang cardigan na may mga himulmol na sa katandaan, matiyagang naghihintay si Tatay Carlos. Nang magtama ang kanilang mga mata, nakita ni Tala ang bawat linyang dala ng katandaan sa mukha ng ama, mga linyang puno ng pag-aalala at tahimik na pagmamahal. Hindi na nakapagsalita si Tala. Sa sandaling makalapit siya, ang lahat ng pader na itinayo niya sa loob ng 5 taon ay sabay-sabay na gumuho. Binitawan niya ang kanyang backpack at isinubsob ang kanyang mukha sa balikat ng ama. Ang amoy ng kahoy at tabako na palaging dala ni Tatay Carlos ay tila isang lunas na agad nagpahinto sa mundo ni Tala. Humagulgol siya ng walang tunog. Ang kanyang buong katawan ay nayayanig sa tindi ng pighating matagal niyang kinimkim. "Umuwi ka na, anak. Dito, ligtas ka," bulong ni Tatay Carlos habang marahang hinahaplos ang buhok ng anak. Ang kanyang mga kamay, na puno ng kalyo mula sa pagtatrabaho sa kahoy, ay tila pinakamalambot na unan para sa nagdurugong puso ni Tala. Walang mga tanong tungkol kay Anton, walang pagsisiyasat sa mga pasa sa kanyang kaluluwa, tanging pagtanggap na walang kondisyon. Pagdating sa kanilang maliit na bahay na yari sa matigas na kahoy, naramdaman ni Tala ang init ng kalan na tila nagpapatunaw sa yelo sa kanyang mga ugat. Inalalayan siya ng ama na maupo sa isang lumang upuang gawa sa nara. Tahimik na nagtimpla si Tatay Carlos ng mainit na tsokolate. Ang tunog ng kutsarang tumatama sa basong seramika ay tila isang oyayi sa katahimikan ng gabi. Inilapag niya ang baso sa tabi ni Tala. Ang usok nito ay humahalimuyak ng tamis at pagkalinga. Nang gabing iyon, habang nakahiga si Tala sa kanyang dating silid, pinakinggan niya ang mahinang tunog ng hangin na humahampas sa mga puno ng pino sa labas. Walang sigawan ni Doña Carmen, walang malamig na pakikitungo ni Anton. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Tala na hindi siya kailangang maglakad ng patiyad upang hindi makalikha ng ingay. Dahan-dahang pumikit ang kanyang mga mata, hinahayaan ang antok na lamunin ang kanyang pagod. Ngunit sa gitna ng kanyang mahimbing na pagkakaidlip, isang marahas na pag-vibrate ng kanyang cellphone sa ibabaw ng wooden side table ang bumasag sa kapayapaan. Ang liwanag ng screen ay tila isang matalas na kidlat sa madilim na silid. Sa screen, bumungad ang pangalang Anton. Ang sunod-sunod na pag-vibrate ng telepono ay tila mga pintig ng isang pusong puno ng galit. Ang katahimikan ng Baguio ay biglang nabahira ng takot. Alam ni Tala na ang kanyang pagtakas ay hindi pa tapos at ang lalaking sumira sa kanyang buhay ay hindi pa handang pakawalan ang kanyang biktima. Kinaumagahan, dinala ni Tala ang kanyang cellphone sa isang maliit na tulay na gawa sa kahoy malapit sa kanilang bahay. Ang bawat pag-vibrate nito ay tila isang mabilis na tibok ng pusong puno ng puot. Isang boses mula sa nakaraan na pilit siyang hinahila pabalik sa putikan. Hindi na niya tiningnan ang mga mensahe. Hindi na niya binilang kung ilang beses tumawag si Anton. Sa isang mabilis na galaw, inihagis niya ang kagamitang yon sa malalim at umaagos na sapa sa ibaba. Ang tunog ng pagtama ng bagay na yon sa tubig ay tila ang huling hininga ng isang sumpa na tuluyan ng naputol. Lumipas ang ilang araw na puno ng katahimikan. Isang hapon, nagpasya si Tala na maglakad-lakad sa paligid ng Baguio Public Market.
ang amoy ng mga sariwang strawberry, ang makukulay na bulaklak at ang malamig na suong mo na humahalik sa kanyang balat ay tila mga gamot na dahan-dahang nagpapahilom sa kanyang mga sugat. Ngunit sa gitna ng kanyang paglalakad, ang langit ay biglang nagdilim, ang mga ulap ay mabilis na nag-ipon, at ang ulan ay nagsimulang bumuhos ng malakas, tumatama sa mga bubong at kalsada ng walang babala. Kasabay ng biglang paglamig ng paligid, naramdaman ni Tala ang isang matalim na kirot sa kanyang puson. Ang kanyang sariwang tahi mula sa operasyon ay tila nanunuot sa lamig. Napahawak siya sa isang poste, ang kanyang muka ay namutla habang sinusubukang pigilan ang bawat pag-alo ng sakit. Wala siyang dalang payong. Ang kanyang manipis na cardigan ay mabilis na nababasa at ang bawat patak ng ulan ay tila mga karayom na tumatama sa kanyang nanghihinang katawan. Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, isang malaking anino ang biglang lumapit sa kanya. Ang malakas na pagtama ng ulan sa kanyang balat ay biglang tumigil, pinalitan ng tunog ng tubig na dumadaloy sa ibabaw ng isang malaking itim na payong. Pag-angat ng kanyang paningin, nakita niya ang isang lalaki. Ang kanyang mga mata ay malalim at tila may dalang sariling katahimikan. Ang kanyang mga kamay, na may ilang bahid ng munko at damgo, ay matatag na nakahawak sa hawakan ng payong. Huwag mong hayaang lamigin ang sugat mo. Ang boses ng lalaki ay mababa at kalmado, tila ang hanging dumarating bago ang isang tahimik na gabi. Hindi siya lumapit ng husto, nanatili siya sa distansyang isang sulyap ang pagitan, isang uri ng paggalang na matagal nang hindi nararamdaman ni Tala mula sa isang lalaki. Nagpakilala siya bilang Gabriel. Siya ang Thomok na umuupa sa Chongmok sa tabi ng bahay ni Tatay Carlos. Hindi siya mapilit, hindi rin siya nagtanong kung bakit namumutla si Tala o kung bakit siya mag-isang nakatayo sa ulan. Ibinigay niya ang payong kay Tala at dahan-dahang lumakad pa atras, hinahayaan ang sarili niyang mabasa ng ulan habang tinitiyak na ang babae ay nananatiling tuyo. Nang makauwi si Tala, ang init ng kanyang tahanan ay tila hindi sapat upang pawiin ang kaba sa kanyang dibdib, hindi dahil sa ulan, kundi dahil sa kakaibang pakiramdam na iniwan ng lalaking iyon. Ngunit ang kanyang kapayapaan ay muling nabasag nang makita niya ang isang puting kahon na nakapatong sa kanilang pintuan. May tatak itong galing sa isang kilalang law firm sa Maynila. Nanginginig ang mga kamay ni Tala habang binubuksan ang kahon. Sa loob, bumungad ang isang makapal na folder na may titulong Petisyon para sa Pagbawi ng Karapatan at Pananagutan. Sa ibabaw ng mga papeles, may isang sulat kamay na nota na alam niyang galing kay Anton. You can run, Tala, but you can't hide. This is just the beginning of your sentence. Ang suong mo sa labas ay tila lalong kumapal at ang katahimikan ng Bagyo ay muling nabahira ng banta ng isang bagyong hindi pa natatapos. Ang katarungan sa mundong ito ay para lamang sa mga may perang pambili ng boses. Iyan ang tanging naiisip ni Tala habang muling binabasa ang mga papeles na ipinadala ni Anton. Ang bawat salita sa dokumento ay tila mga pangil ng isang hayop na handang lumamon sa kanyang bagong nahanap na kapayapaan. Gusto siyang kasuhan ni Anton ng abandonment at breach of marital duty. Nais nitong bawiin ang lahat ng ari-ariang nakapangalan sa kanya, pati na ang maliit na pondong itinabi niya para sa pagpapagamot ng kanyang ama. Sa gitna ng kanyang uwat, kinuha ni Tala ang isang mabigat na martilyo mula sa estante ng kanyang ama. Naglakad siya patungo sa isang sulok ng Chongmok kung saan nakatambak ang mga lumang kahoy na nabubulok na at puno ng anay. Ang bawat pag-angat at pagbagsak ng martilyo sa isang pirasong kahoy ay tila pagpapakawala ng lahat ng puot na kinimkim niya sa loob ng 5 taon. Ang tunog ng pagguho ng tuyong kahoy at ang pagtilamsik ng mga damgo sa hangin ay tila nagbibigay ng panandaliang ginhawa sa kanyang naninikip na dibdib.
Pawis na pawis siya, ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Huwag mong sirain ang kahoy, Tala. Gamitin mo ang galit mo para hubugin ito. Tumigil si Tala. Ang martilyo ay nanatiling nakataas sa hangin. Nakatayo si Gabriel sa pintuan ng silid. Ang kanyang mga kamay ay nasa bulsa ng kanyang apron. Hindi siya lumapit ng mabilis. Dahan-dahanan siyang naglakad patungo sa kanya. Kinuha ang martilyo mula sa nanginginig na kamay ni Tala at pinalitan ito ng isang matalim na duk o paet. Kapag basag na ang isang bagay, mas madali itong hubugin sa isang bagong anyo na mas matatag kaysa dati. Ang boses ni Gabriel ay tila isang malamig na tubig na nagpatahimik sa nag-aapoy na damdamin ni Tala. Tinuro niya ang pirasong kahoy na pilit na sinisira ng babae. Tingnan mo ang mga ukit at bitak. Hindi iyan dumi. Iyan ang kwento ng kahoy. Sa ilalim ng liwanag ng isang lumang bombilya, nagsimulang magtrabaho ang dalawa. Tinuruan ni Gabriel si Tala kung paano hawakan ang liha o sandpaper, kung paano sundin ang daloy ng hibla ng kahoy, at kung paano gamitin ang langis upang pakinisin ang ibabaw nito. Sa loob ng ilang oras, ang mundo ng Maynila, ang mga pananakot ni Anton, at ang sakit ng nakaraan ay tila naglaho. Ang tanging mahalaga ay ang amoy ng sariwang gothong at ang dahan-dahang pagbabago ng isang patapon na kahoy patungo sa isang sining. Sa gitna ng kanilang paggawa, lumapit si Gabriel upang itama ang posisyon ng kamay ni Tala sa paghawak ng pampakinis. Ang init ng kanyang balat, nang aksidenteng sumagi ang kanyang braso sa likod ni Tala, ay tila nagpadaloy ng isang banayad na kuryente sa buong katawan ng babae sa. Ang bango ni Gabriel, isang halo ng matapang na kape at sariwang puno ng pino, ay tila nanunuot sa bawat hininga ni Tala. Naramdaman niya ang mainit na hininga ng lalaki malapit sa kanyang tainga nang magsalita ito. Ganyan, dahan-dahan lang, huwag mong madaliin ang paghilom. Mabilis na iniwas ni Gabriel ang kanyang tingin nang mapagtanto ang lapit ng kanilang mga mukha. Ang kanyang mga tainga ay namula at agad siyang bumalik sa kanyang sariling mesa, tila abalang-abala sa paghahanap ng kung anong kagamitan. Ang panandaliang katahimikan sa pagitan nila ay puno ng isang uri ng kilig na matagal nang hindi nararamdaman ni Tala. Isang pakiramdam na hindi nakakasakal, kundi nakakahinga. Nang sumikat ang araw sa pagitan ng mga ulap sa Baguio, isang maliit, ngunit napakagandang mesa ang nabuo. Ito ay gawa sa pinagtagpi-tagping lumang kahoy, ngunit ang kinalabasan ay isang obra maestra ng tibay at ganda. Isang mayamang turista na dumadaan sa tapat ng siyong ang napatigil. Namamangha itong pumasok at hinaplos ang makinis na ibabaw ng mesa. Nang malaman ang presyong itinakda ni Gabriel, hindi ito nag-atubiling maglabas ng pera na higit pa sa inaasahan ni Tala. Iyon ang unang pagkakataon na kumita si Tala mula sa sarili niyang mga kamay. Ngunit habang tinitingnan ni Tala ang perang hawak niya, napansin niya ang isang nakabukas na ngankew sa mesa ni Gabriel. Sa ilalim ng mga kagamitan, may isang malaking banve ng isang marangyang Biethu na may titulong "Para sa aking nawalang tahanan." Ang pangalang nakasulat sa ibaba ng plano ay hindi Gabriel, kundi isang pangalang tila may malalim na koneksyon sa nakaraan ni Tala. Samantala, sa mausok at mainit na kalsada ng Maynila, tila bumabagal ang pag-inog ng mundo para kay Anton. Sa loob ng kanyang marangyang opisina, hindi na katahimikan ang naghahari, kundi ang tensyon, na tila isang makapal na usok na mahirap hingahan. Nagkalat ang mga papeles sa kanyang mesa habang si Stella ay nakaupo sa tapat niya. Seryoso ang muka at may hawak na panyo na tila ba anumang oras ay luluha. "Kailangan nating gawin ito, Anton." Ang boses ni Stella ay malambing ngunit may talim ng pagmamanipula. "Ang mga ari-arian mo, ang mga shares sa kumpanya, kailangang ilipat muna natin sa pangalan ko. Alam mo namang hahabulin ka ng mga creditors dahil sa mga utang na iniwan ng palugi mong mga proyekto.
Ginagawa ko lang ito para sa atin. Hinilot ni Anton ang kanyang sentido. Galit siya, hindi dahil sa nawawala si Tala, kundi dahil sa kawalan ng kontrol sa kanyang buhay. Para sa kanya, ang pag-alis ni Tala ay isang insulto sa kanyang pagkalalaki. Ngunit dahil sa panggigipit ni Stella at sa pagnanais niyang pakasalan, ang babaeng sa tingin niya ay nagligtas sa kanya mula sa isang boring na buhay. Mabilis niyang nilagdaan ang mga papeles ng diborsyo na ipinadala ni Tala. Para sa kanya, ang pagpirma ay isang paraan ng pagtatapon ng isang lumang gamit na wala ng pakinabang. Malayo sa kaguluhan ng Maynila, sa dako ng Baguio, kung saan ang hangin ay palaging amoy sariwang puno ng pino, isang bagong buhay ang unti-unting sumisibol. Sa tulong ng perang kinita mula sa kanilang mga unang obra, formal na itinayo ni Tala at Gabriel ang TC Designs. Ang maliit na siyongmok sa tabi ng bahay ni Tatay Carlos ay naging isang tanyag na studio kung saan ang bawat gamit na lumalabas ay may kaluluwa. Sa bawat gabi na si Tala ay nagpupuyat sa harap ng kanyang drafting table, palaging may isang mainit na baso ng gatas o tsaa na inilalapag si Gabriel sa kanyang tabi. Ang tunog ng paglapag ng baso sa ibabaw ng kahoy ay tila isang banayad na paalala na hindi siya mag-isa. Walang maraming salita, walang pilit na pag-uusap. Tanging ang mainit na sulyap ni Gabriel at ang kanyang tahimik na presensya ang nagbibigay kay Tala ng lakas na harapin ang bawat bukas. Isang hapon, dumating ang kartero dala ang isang sobreng may selyo ng korte. Ito na ang pinal na desisyon sa kanilang diborsyo. Dahan-dahang binuksan ni Tala ang sobre sa ilalim ng liwanag ng papalubog na araw. Nang makita ang lagda ni Anton, naramdaman niya ang isang kakaibang gaan sa kanyang dibdib. Isang uri ng kalayaang hindi niya akalaing makakamtan pa. Kinuha ni Tala ang kanyang pluma. Ang tunog ng dulo ng panulat na dumudula sa makinis na papel ay tila isang himig ng tagumpay. Ang bawat kurba ng kanyang lagda ay dagsa ng kumpiyansa. Walang panginginig, walang pag-aalinlangan. Nang matapos, dahan-dahan niyang itinupi ang papel. Hindi na siya ang Tala na nagmamakaawa para sa atensyon. Siya na ang Tala na nagmamay-ari ng sarili niyang liwanag. Lumipas ang 4 na taon. Ang TC Designs ay hindi na lamang isang maliit na studio sa Baguio. Naging isa na itong malaking pangalan sa industriya ng interior design sa buong bansa. Ang kanilang estilo na pinagsasama ang modernong sining at ang tradisyonal na ukit ng kahoy ay naging paborito ng mga elitista at mga dayuhan. Ngunit sa likod ng lahat ng tagumpay na ito, nananatiling misteryo ang mukha ng nagtatag nito. Ang tanging alam ng publiko ay ang galing ng bawat disenyong lumalabas sa kanilang studio. Sa kabilang banda, ang mga bulong-bulungan sa Manila ay nagsisimula ng kumalat. Si Stella, na ngayon ay asawa na ni Anton, ay madalas makitang may kasamang ibang lalaki sa mga mamahaling bar, habang si Anton ay abala sa pagtatago mula sa mga taong pinagkakautangan niya. Ang mansyong dati ay puno ng yabang ni Anton ay unti-unti nang nababalot ng alikabok at kapabayaan. Isang araw, sa harap ng isang malaking billboard sa Makati na nagtatampok sa pinakabagong proyekto ng TC Designs, isang lalaking may maruming hitsura at hapong-hapong katawan ang napatigil. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita ang logo ng kumpanya, isang estilo ng ukit na pamilyar sa kanya. Ang nakaraan na akala ni Anton ay tuluyan na niyang nabaon ay muling nagparamdam, bit-bit ang isang katotohanang mas masakit pa kaysa sa anumang sampal. Ang babaeng itinapon niya ay naging isang reyna sa sarili nitong kaharian, habang siya ay nananatiling alipin ng sarili niyang mga maling desisyon. Humihihip ang malamig na hangin sa labas ng malawak na studio ng TC Designs, habang ang hamog ng Baguio ay dahan-dahang bumabalot sa mga bintanang salamin. Sa loob, ang amoy ng pinaghalong wax, sariwang kahoy at matapang na kape ay nagbibigay ng pakiramdam ng kapayapaan.
Si Tala, na ngayon ay 36 na taong gulang na, ay nakatayo sa harap ng isang malaking mesa. Ang kanyang bawat kilos ay puno ng awtoridad at katiyakan, malayo sa mahiyaing babaeng laging nakayuko noon sa Maynila. Habang inaayos ni Tala ang isang mabigat na rolyo ng telang pelus na gagamitin para sa isang bagong proyekto, kailangan niyang umabot sa mataas na bahagi ng estante. Sa kanyang pag-unat, bahagyang naitaas ang laylayan ng kanyang suot na blusa. Sa isang saglit, sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng studio, nalantad ang isang mahaba at maputlang peklat sa kanyang ibabang bahagi ng tiyan. Ang bakas ng gabing muntik na siyang mamatay. Ang marka ng anak na hindi niya nayakap. Mabilis na ibinaba ni Tala ang kanyang damit. Ang kanyang mga kamay ay biglang nanginginig. Ang kanyang paghinga ay bumilis at ang bawat bahagi ng kanyang katawan ay nanigas sa takot. Kahit 4 na taon na ang lumipas, ang peklat na iyon ay tila isang malupit na paalala na siya ay sira at hindi buo. Para sa kanya, ang bawat guhit ng peklat na iyon ay simbolo ng kanyang kabiguan bilang isang babae at bilang isang ina. Hindi niya napansin na kanina pa pala nakatayo si Gabriel sa di kalayuan. Bitbit ang nakagawi ang baso ng mainit na gatas. Nakita ni Gabriel ang lahat, ang peklat, ang panginginig, at ang mabilis na paglamlam ng ningning sa mga mata ni Tala. Hindi siya nagmamadaling lumapit upang hindi mabigla ang babae. Dahan-dahan niyang ibinaba ang baso sa malapit na mesa. Ang tunog ng pagdait ng seramika sa kahoy ay tila isang banayad na tawag sa naguguluhang diwa ni Tala. Lumapit si Gabriel, ngunit nanatili siya sa distansyang alam niyang hindi makakasakal kay Tala. Tala, ang kanyang boses ay tila isang mainit na kumot sa gitna ng ginaw. Huwag mong itago ang isang bagay na nagpapatunay kung gaano ka katatag. Umiling si Tala. Ang kanyang mga mata ay nagsisimulang mangilid ng luha. Pangit ito, Gabriel. Paalala ito ng lahat ng nawala sa akin. Paalala ito na hindi ako naging sapat. Sa halip na sumagot ng pabigla, dahan-dahang lumapit si Gabriel at lumuhod sa harap ni Tala. Isang matapang na hakbang ito para sa isang lalaking laging pinapanatili ang distansya. Kinuha niya ang nanginginig na kamay ni Tala at dahan-dahang inilagay ang kanyang malaki at magaspang na palad sa ibabaw ng tela. Ang blusa ni Tala, eksaktong sa tapat kung nasaan ang peklat. Hindi niya hinawakan ng balat, ngunit ang init ng kanyang palad ay nanunuot sa bawat hibla ng damit hanggang sa maramdaman yun ni Tala sa kanyang puso. Hindi ito kapintasan, Tala. Bulong ni Gabriel habang nakatingin ng diretso sa kanyang mga mata, puno ng pagsamba at hindi mapantayang respeto. Ito ay isang medalya ng isang mandirigma na nakaligtas sa pinakamatinding bagyo. Ang peklat na ito ang dahilan kung bakit ka narito ngayon. Huwag mo itong ikahiya, dahil ito ang nagpapaalala sa akin na ikaw ang pinakamalakas na babaeng nakilala ko. Napakapit si Tala sa mga balikat ni Gabriel. Ang kanyang mga daliri ay binaon niya sa suot na polo ng lalaki. Ang lahat ng pader ng kanyang pag-iisa ay tila natunaw sa init ng mga salita ni Gabriel. Sa unang pagkakataon, hindi siya nakaramdam ng paghusga o pandidiri, kundi isang wagas na pagtanggap. Dahan-dahang iniyuko ni Tala ang kanyang ulo at isinandal sa balikat ni Gabriel. Hinahayaan ang kanyang sarili na malunod sa bango ng kahoy at katapatan na dala ng lalaki. Bangtayng Gabriel ay dahan-dahang bumalot sa kanya, isang yakap na hindi nagmamadali. Isang yakap na tila nagsasabing handa siyang maging sandigan habang buhay. Sa katahimikan ng gabi, ang tanging maririnig ay ang malakas at mabilis na tibok ng kanilang mga puso na tila sumasabay sa himig ng sungmu sa labas. Ito ang uri ng kilig na hindi lamang nagpapakaba, kundi nagpapahilom ng mga sugat na matagal nang nakabukas. Ngunit ang sandaling iyon ng matinding emosyon
ay biglang naputol ng tumunog ang telepono sa ibabaw ng mesa. Isang tawag mula sa Maynila. Isang malaking kumpanya ng arkitektura, ang D. Archie Group, ang nagpadala ng formal na paanyaya para sa isang emergency collaboration upang isalba ang kanilang pinakamalaking proyekto sa Baguio. Nang makita ni Tala ang pangalan ng CEO ng kumpanyang iyon sa ilalim ng email, ang kanyang mga mata ay naningkit. Ang pangalang Anton de Salva ay nakasulat sa itim at puti. Ang nakaraan ay hindi na lamang kumakatok. Ito ay handa ng sumira sa pintuan ng kanyang bagong mundo. Sa loob ng madilim na mansyon sa Maynila, na dati ay puno ng kislap at kayabangan, wala na ang tunog ng mga marangyang handaan at tawanan ng mga elitista. Ang tanging maririnig ngayon ay ang mabigat na paghinga ni Anton habang nakaupo sa gitna ng sala na papaligiran ng mga karton at mga gamit na may markang pula mula sa korte, mga abiso ng foreclosure. Ang bawat sulok ng bahay na dati ay simbolo ng kanyang kapangyarihan ay nababalot na ngayon ng alikabok at amoy ng pagkabulok. Stella! Stella! Ang boses ni Anton ay tila isang desperadong tawag sa gitna ng kawalan. Pumasok siya sa kanilang kwarto, umaasang makikita ang asawa, ngunit ang bumungad sa kanya ay ang mga bukas at hungkag na aparador. Wala na ang mga mamahaling gown, wala na ang mga alahas na binili niya gamit ang perang kinuha niya sa pawis ni Tala. Ang vault na nakatago sa likod ng painting ay nakabukas. Walang laman, kundi ang ilang pirasong papel na wala ng halaga. Isang maikling sulat ang naiwan sa ibabaw ng kama. Hindi ako pinalaki para maghirap kasama mo, Anton. Salamat sa lahat ng ari-ariang ipinangalan mo sa akin. Gamitin mo na lang ang natitirang barya mo para sa pampalibing sa dangal mo. Nalaglag ang balikat ni Anton. Ang kanyang buong katawan ay nayanig ng isang marahas na panginginig. Kasabay nito, isang mahina at paos na boses ang narinig mula sa kabilang silid. Ang silid ni Doña Carmen. Ang matandang reyna na dati ay namumuno ng may kamay na bakal ay nakahiga ngayon. Paralisado ang kalahating katawan dahil sa stroke. Wala nang mga katulong na nag-aayos sa kanya. Wala nang mga nurse na nagbabantay. Ang kanyang silid ay amoy gamot at kapabayaan. Isang malupit na kabayaran para sa bawat salitang mapait na ibinato niya kay Tala noon. Tubig! Anton, ang uhaw ko. Ang hirap na pagsasalita ni Doña Carmen ay tila isang tuyong kaluskos ng dahon, ngunit hindi siya pinakinggan ni Anton. Ang isipan ng lalaki ay abala sa mga tawag mula sa mga kolektor at banta ng kulungan. Ang tanging pag-asa na lamang niya ay ang malaking proyekto sa Baguio, ang pagtatayo ng isang marangyang eco-resort na maaaring magsalba sa kanyang kumpanya mula sa pagkabangkarote. Ngunit ang mga investor ay may isang mahigpit na kondisyon. Kailangang makuha ni Anton ang serbisyo ng TC Designs. Sila lamang ang tanging kumpanyang pinagkakatiwalaan ng mga dayuhang mamumuhunan dahil sa kanilang hindi matatawarang reputasyon. Kailangang pumayag ng designer na yon. Bulong ni Anton sa kanyang sarili. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa pag-asa at desperasyon. Kailangang makuha ko ang kooperasyon ng TC Designs anuman ang mangyari. Mabilis niyang inimpake ang kanyang ilang pirasong damit sa isang luma at kupas na bag. Sumakay siya sa kanyang sasakyan, ang tanging kagamitang hindi pa nahahatak ng bangko, ngunit may mga gasgas na at hindi na nagniningning. Habang minamaneho niya ang sasakyan, patungong Hilaga, ang kanyang puso ay puno ng kaba at yabang na pilit na itinatago. Iniisip niya na sa pamamagitan ng kanyang galing sa pagsasalita at ang kanyang dating karisma, madali niyang mapapaamo ang may-ari ng TC Designs. Pagdating sa Baguio, ang unang sumalubong sa kanya ay ang suong mu na tila isang pader ng katotohanang ayaw niyang harapin. Ang malamig na hangin ay nanunuot sa kanyang manipis na jacket. Nagpapaalala sa kanya na wala na siya sa kanyang komportableng mundo.
Huminto ang kanyang sasakyan sa harap ng isang gusaling gawa sa salamin at matigas na kahoy. Isang architectural na obra maestra na may logo ng TC Designs na kumikinang sa ilalim ng malamig na araw. Inayos ni Anton ang kanyang kurbata. Sinubukang ipakita ang dating autoridad at marahas na pinindot ang doorbell sa may gate. Ang tunog ng pagbukas ng electronic gate ay tila isang hudyat ng simula ng kanyang paghuhukom. Hindi niya alam na sa loob ng gusaling iyon, isang babaeng matagal na niyang kinalimutan ang nakatayo sa likod ng bintana. Pinagmamasdan ang kanyang bawat galaw nang may malamig na ngiti. Ang bituin na dati niyang tinadyakan ay handa na ngayong silawin siya ng liwanag ng katotohanan. Mabigat ang buhos ng ulan sa Baguio. Ang bawat patak ay tila mga bala ng yelo na humahampas sa malalaking bintanang salamin ng studio. Nakatayo si Tala sa harap ng bintana. Ang kanyang mga kamay ay nakayakap sa kanyang sarili habang pinagmamasdan ang madilim na kalsada. Sa bawat kislap ng kidlat, naaaninag niya ang kanyang sariling refleksyon. Isang babaeng matapang, ngunit may kaibuturang nanginginig pa rin sa takot. Ang banta ng muling pagkikita kay Anton ay tila isang malupit na hangin na gustong pumatay sa apoy na matagal niyang inalagaan. Hindi mo kailangang gawin ito ng mag-isa, Tala. Ang boses ni Gabriel ay tila isang mainit na haplos sa gitna ng ginaw ng gabi. Lumapit siya bitbit ang isang baso ng mainit na tsa. Ang usok nito ay dahan-dahang humahalo sa malamig na hangin sa loob ng silid. Lumingon si Tatala. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan. Paano kung kapag nakita ko siya, bumalik ang lahat ng sakit? Paano kung bigla akong manghina? Hindi sumagot si Gabriel ng mabilis. Inilapag niya ang tsaa sa mesa at dahan-dahang kinuha ang mga kamay ni Tala. Ang init ng kanyang mga palad ay tila isang kuryenteng nagpatahimik sa panginginig ng mga daliri ng babae. Inilapat niya ang kanyang mga daliri sa pagitan ng mga daliri ni Tala. Pinagdikit ang kanilang mga palad ng walang anumang puwang. Kung hindi ka pa handa, ako ang haharap sa kanya. Bulong ni Gabriel, ang kanyang mga mata ay seryoso at puno ng pangako. Maari nating kansilahin ang lahat. Hindi natin kailangan ang pera niya. Hindi natin kailangan ang proyekto niya. Huminga ng malalim si Tala. Hinayaan ang kanyang sarili na malunod sa katapatan ng lalaking nasa harap niya. Ngunit dahan-dahan siyang umiling. Hindi, Gabriel. Ito ang laban na tatapusin ko nang nakangiti. Hindi na ako ang Tala na tumatakbo sa dilim. Gusto kong makita niya ang babaeng sinira niya na ngayon ay mas nagniningning pa kaysa sa anumang brilyanteng binili niya para sa iba. Isang banayad na ngiti ang sumilay sa labi ni Gabriel. Hinila niya si Tala palapit at dahan-dahang idinikit ang kanyang noo sa noo ng babae. Sa gitna ng katahimikan, ang tanging maririnig ay ang ritmo ng ulan sa labas at ang malakas na pintig ng kanilang mga puso na tila sumasabay sa isa't isa. Andito lang ako, Tala, sa likod mo, sa tabi mo. Hinding-hindi na muling mababasa ng ulan ang iyong puso. Nang sumapit ang umaga, ang sungmo sa Baguio ay dahan-dahang naglaho upang bigyang daan ang isang matapang na sikat ng araw. Nakasuot si Tala ng isang puting suit na tila sumisimbolo sa kanyang bagong simula. Ang bawat hakbang niya patungo sa conference room ay may dalang bigat at kapangyarihan. Sa kabilang bahagi ng pintuan, nakaupo si Anton, hapong-hapo at desperado, hindi alam na ang babaeng inaasahan niyang magliligtas sa kanya ay ang mismong bituin na matagal na niyang pinatay sa kanyang mga alaala. Ang boses ni Anton ay may halong gulat at ang dating yabang na tila hindi pa rin nabubura sa kanyang pagkatao. Nakatayo siya sa gitna ng marangyang conference room. Ang kanyang kupas na jacket ay tila isang mantsa sa gitna ng kagandahan ng silid. Bahagya pa siyang lumapit. Ang kanyang mga mata ay pilit na sinisiyasat ang anyo ng babaeng nasa kanyang harap. Ngunit ang Tala na nakikita niya ngayon ay hindi ang mahiyaing asawang laging nakayuko sa kusina. Ang babaeng ito ay nakasuot ng puting suit na sadyang itinahi para sa kanya. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod
at ang kanyang mga mata ay may ningning na tila kayang tumunaw ng bakal. Hindi sumagot si Tala. Naglakad siya patungo sa dulo ng mahabang mesa na gawa sa makinis na nara. Ang tunog ng kanyang giling ng sapatos ay tila isang regular at nakakabangang ritmo sa katahimikan ng silid. Bawat hakbang niya ay may dalang bigat na tila lalong nagpapaliit sa anyo ni Anton. Marahan niyang inilapag ang kanyang tablet sa ibabaw ng mesa at dahan-dahang umupo sa gitnang upuan. Ang upuan ng kapangyarihan, maling-mali ka ng akala, Ginal Anton de Salva. Ang boses ni Tala ay tila isang malamig na agos ng tubig. Walang emosyon, ngunit puno ng awtoridad. Hindi ako ang secretary. Ako ang Giamdokdiuhan at Nyathit Kay Chung Eng TC Designs. Ako ang taong magdedesisyon kung may kinabukasan pa ang kumpanya mo o kung hahayaan ko itong tuluyang mabulok sa putikan. Tila binuhusan ng nagyayelong tubig si Anton. Ang kanyang tuhod ay nanghina. Naging sanhi upang dahan-dahan siyang mapaupo sa silya na lumikha ng isang mahina at nakakangilong tunog sa sahig. Ang kanyang bibig ay bumuka, ngunit walang salitang lumabas. Ang kanyang paningin ay nagpalipat-lipat sa mukha ni Tala at sa logo ng kumpanya na nasa pader. Ngayon lamang nag-sink in sa kanya ang kahulugan ng TC, Tala at Carlos. Tala, hindi ko alam. Paano? Nautal niyang sabi. Ang kanyang boses ay tila isang tuyong kaluskos. Bakit hindi mo sinabi? Hinanap kita, Tala. Araw-araw kitang hinanap pagkatapos mong umalis. Isang mahina at mapait na tawa ang pinakawalan ni Tala. Isang tunog na hindi umabot sa kanyang mga mata. Hinanap mo ako? O hinanap mo ang taong nagbabayad ng mga utang mo? Hinanap mo ba ang asawang namamatay sa tabi mo habang bumibili ka ng alahas? Para sa iba? Tumayo si Tala at dahan-dahang lumapit sa tapat ni Anton. Humilig siya ng bahagya. Sapat na upang maamoy ni Anton ang bango ng tagumpay at ang lamig ng puot sa kanyang hininga. Nandito ka dahil desperado ka. Nandito ka dahil kailangan mo ang pangalan ko para maisalba ang iyong sarili. Napakaliit ng mundo, hindi ba, Anton? Nanginginig ang mga kamay ni Anton sa ibabaw ng mesa. Ang kanyang dating pagkatao na puno ng kayabangan ay unti-unting naglalaho, pinalitan ng isang anyo ng pagsisisi na tila huli na para sa lahat. Nakita niya ang bawat linya ng katatagan sa mukha ni Tala at sa bawat sandaling tinititigan niya ito, mas lalo niyang nararamdaman ang bigat ng kanyang mga maling desisyon. Tala, parang awa mo na. Kailangan ko ang kontratang ito. Pagsusumamo ni Anton, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Ang nanay ko, may sakit siya. Ang kumpanya, ito na lang ang natitira sa akin. Para sa nakaraan natin, Tala. Para sa 5 taon na nagsama tayo. Tumingin si Tala sa kanya. Ang kanyang mga mata ay tila 2 talim ng kutsilyo. Ang nakaraan natin ay nabaon na kasama ng anak na hindi mo pinahalagahan, Anton. Ang 5 taon na yon ay hindi isang pagsasama, kundi isang sentensya ng paghihirap na tinapos ko na sa gabing iniwan kita sa sarili mong dumi. Bitawan mo siya. Ang boses ni Gabriel ay mababa, halos pabulong. Ngunit may dalang bigat na tila isang nagbabadyang lindol. Humakbang siya palapit at dahan-dahang hinawakan ang braso ni Anton. Ang kanyang mahigpit na pagkakahawak ay naging sanhi upang mapilitang bumitaw ang lalaki sa laylayan ng suot ni Tala. Tumayo si Gabriel sa pagitan ni Tala at Anton. Ang kanyang malapad na balikat ay tila isang pader na tuluyan ng naghiwalay sa dalawang magkaibang mundo. Napaatras si Anton, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na inaayos ang kanyang sarili sa upuan. Tumingin siya kay Gabriel, isang lalaking mukhang matatag, may malinis na anyo, at may mga matang puno ng proteksyon para kay Tala. Ang inggit ay tila isang laso na gumapang sa dibdib ni Anton, ngunit mas matindi ang desperasyon na nararamdaman niya. Tala, nakikita ko.
Nakahanap ka na ng bago, wika ni Anton. Ang kanyang boses ay puno ng pait at mapagkunwaring sakit. Pero isipin mo naman ang pinagsamahan natin. Ang nanay ko, si Doña Carmen, hindi ba't itinuring ka rin niyang anak? Ngayon, nakahiga siya at naghihirap. Wala kaming pambayad sa NARS tala. Isang pirma mo lang sa kontratang ito, maliligtas ang lahat. Utang na loob, tala. Isipin mo ang lahat ng tulong na ibinigay namin sa pamilya mo noon. Isang mahaba at malamig na katahimikan ang bumalot sa silid. Dahan-dahang lumabas si Tala mula sa likuran ni Gabriel. Hindi siya galit. Ang kanyang mukha ay payapa. Isang uri ng kapayapaan na mas nakakatakot kaysa sa anumang pagsigaw. Naglakad siya patungo sa mesa at kinuha ang folder ng proyekto ni Anton. Sa isang mabagal na galaw, hinulog niya ang bawat pahina nito sa sahig. Ang tunog ng pagbagsak ng mga papel ay tila mga tuyong dahon sa gitna ng sementeryo. Utang na loob? Muling sambit ni Tala. Ang kanyang boses ay tila isang matalas na hiwa ng patalim. Huwag mong gamitin ang nanay mo para itago ang sarili mong dumi, Anton. Ang utang na loob na sinasabi mo ay binayaran ko na ng 5 taon ng pang-aalipusta. Binayaran ko na yan ng dugo ko sa sahig ng kusina nyo habang binabaliwala nyo ang sakit ko. At higit sa lahat, binayaran ko na yan ng buhay ng anak ko na namatay dahil mas pinili mong samahan ang kalaguyo mo. Napayuko si Anton. Ang kanyang mga luha ay nagsimulang pumatak sa makinis na ibabaw ng mesa. Nagkamali ako, Tala. Nabulag ako. Pero mahal kita. Hanggang ngayon, ikaw pa rin ang hinahanap ko. Huwag mong dungisan ang salitang pag-ibig sa pamamagitan ng pagbanggit niyan, Anton. Putol ni Tala. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa pagkamuhi. Hindi ka naghahanap ng pag-ibig, naghahanap ka ng masasalba sa'yo dahil iniwan ka na ng lahat ng kinuha mo sa akin. Ang kontratang ito, hindi ko ito pipirmahan. Hindi dahil sa galit ako, kundi dahil ang kumpanya mo ay isang malaking panganib. Bagsak ang iyong reputasyon at ang TC. Designs ay hindi nakikipag-ugnayan sa mga taong walang integridad. Tumingin si Tala kay Gabriel at sa isang sulyap ay nagkaintindihan ang dalawa. Pinindot ni Tala ang intercom sa mesa. Security! Pakihatid ang bisita sa labas at pakisiguro na hindi na siya makakabalik sa loob ng gusaling ito. Pumasok ang 2 malalaking lalaki na nakasuot ng uniforme. Hinawakan nila si Anton sa magkabilang braso. Ang lalaki ay nagsimulang magwala. Sumisigaw ng pagsamo at mga pangalang tila wala ng halaga. Ang tunog ng kanyang mga sapatos na kinakaladkad sa sahig ay unt-unting humina hanggang sa muling maghari ang katahimikan sa loob ng conference room. Walang sakit na hihigit sa katotohanang ikaw mismo ang sumira sa sarili mong kaligayahan. Habang palayo si Anton sa naglalakihang gusali ng TC Designs, bawat patak ng ulan ay tila matutulis na saksak sa kanyang likod. Ang putik sa kalsada ay kumakapit sa kanyang mamahaling sapatos. Ngayon ay punit at marumi. Parang pilit siyang hinihila pababa sa mundong minsan niyang kinamuhian. Ang malamig na hangin ng Baguio ay unti-unting tumatagos sa kanyang mga buto, ngunit wala yon kumpara sa ginaw na bumabalot sa kanyang puso. Ngunit mas matindi ang ginaw sa loob ng kanyang dibdib, isang uri ng kawalan na hindi na mapupunan ng kahit anong yaman. Napatigil si Anton sa tapat ng isang maliit na coffee shop na may malalaking bintanang salamin. Mula sa kanyang kinatatayuan sa gitna ng ulan, nakita niya ang refleksyon ng isang lalaki na hindi na niya makilala. Ang kanyang mga mata ay lubog at madilim, ang kanyang balat ay maputla, at ang kanyang balikat ay bagsak na tila pasan ang buong mundo. Ngunit sa kabilang bahagi ng salamin, sa loob ng mainit at maliwanag na gusali, nakita niya ang isang tanawing tuluyang dumurog sa kanyang natitirang lakas. Nakatayo si Tala sa tabi ng isang mesa. Ang kanyang mukha ay maliwanag at puno ng tapat na tawa. Sa harap niya ay si Gabriel. Nakita ni Anton kung paano dahan-dahang inayos ni Tala ang kwelyo ng polo ni Gabriel.
Ang kanyang mga daliri ay marahang dumampi sa leeg ng lalaki ng may pag-iingat at pagmamahal. Nakita niya ang paraan ng pagtingin ni Gabriel kay Tala, isang tingin ng pagsamba, respeto at pagkilala sa halaga ng babaeng nasa harap niya. Iyon ang mga bagay na kailanman ay hindi ibinigay ni Anton kay Tala sa loob ng 5 taon. Isang mapait na pagsisisi ang gumapang sa lalamunan ni Anton. Noon, si Tala ang naghihintay sa kanya ng may mainit na pagkain kahit madaling araw na. Si Tala ang nag-aayos ng kanyang kurbata tuwing umaga nang may kasamang nangiti. Ngunit ipinagpalit niya ang lahat ng yon para sa mga sandaling nakaw, para sa mga brilyanteng ibinigay niya sa isang babaeng iniwan din siya nang mawala ang kanyang pera. Napagtanto niya na nawalan siya ng isang tunay na bituin dahil lamang sa paghahabol sa mga pira-pirasong basag na salamin na akala niya ay hiyas. Pagbalik niya sa Maynila, ang katotohanan ay tila isang malakas na sampal na sumalubong sa kanya. Ang kanilang mansyon ay tuluyan nang nakuha ng bangko. Ang mga gamit na kinalakhan niya ay inilabas sa kalsada, tila mga basura na walang halaga. Si Doña Carmen ay kailangan ng ilipat sa isang pampublikong pasilidad para sa mga matatanda dahil wala na silang pambayad sa pribadong nurse. Ang reyna na dati ay namumuno nang may puot ay nakahiga na lamang na ngayon, tumititig sa kisame ng walang malay habang ang tanging kasama ay ang tunog ng lumang bentilador sa kisame. Napaupo si Anton sa gilid ng kalsada, hawak ang isang luma at kupas na singsing sa kasal na kinuha niya sa sanglaan kamakailan. Ang ginto nito ay wala ng kislap tulad ng kanyang buhay. Tumingala siya sa langit, hinahayaan ng ulan na humalo sa kanyang mga luha. Ang bituin na dati ay nasa kanyang palad ay lumipad na paitaas, malayo na sa kanyang abot, at ang tanging naiwan sa kanya ay ang dilim ng gabi na siya mismo ang lumikha. Ang dapit hapon sa Baguio ay nagbigay ng isang ginintuang kulay sa paligid, habang ang sikat ng araw ay dahan-dahang sumasalamin sa mga damgo at munkua sa loob ng sungmok. Ang amoy ng sariwang puno ng pino at ang init mula sa isang maliit na kalan sa sulok ay nagbibigay ng isang pakiramdam ng labis na katahimikan. Si Tala ay abala sa pag-aayos ng ilang mga disenyo sa kanyang mesa nang maramdaman niya ang presensya ni Gabriel sa kanyang likuran. Hindi ito ang uri ng presensya na nakakaba, kundi isang enerhiyang tila palaging nagbibigay sa kanya ng lakas. Dahan-dahang humarap si Tala at nakita niya si Gabriel na nakatitig sa kanya nang may lalim na tila ba binabasa ang bawat pahina ng kanyang kaluluwa. Ang mga kamay ni Gabriel na dati ay laging puno ng alikabok ng kahoy, ngayon ay malinis at bahagyang nanginginig. Kinuha niya ang kanang kamay ni Tala. Ang kanyang mga daliri ay marahang dumausdos sa palad ng babae hanggang sa magsalubong ang kanilang mga palad. Tala, ang boses ni Gabriel ay mahina, ngunit may lalim, parang isang awit na dahan-dahang sumasagi sa tahimik na gabi. Noong una kitang makita sa ilalim ng ulan, nakita ko ang isang bituin na pilit tinatakpan ng sarili nitong liwanag dahil sa sobrang sakit. Huminto siya sandali, tila hinahanap ang tamang salita, bago muling nagsalita. Pero sa loob ng 4 na taon, nasaksihan ko kung paano ka muling nagniningning, kung paano mo isa-isang pinulot ang mga piraso ng sarili mo at buong tapang mong binuo muli, kahit walang kasiguruhan kung magiging buo ka pa. Dahan-dahang lumuhod si Gabriel sa harap ni Tala. Ang kanyang isang tuhod ay sumayad sa sahig na kahoy na lumikha ng isang mahinang kaluskos. Inilabas niya mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na kahon na gawa sa matigas na kahoy na nara. Ang ibabaw nito ay may ukit ng isang nagniningning na bituin. Sa loob nito ay hindi isang mamahaling brilyante na gawa sa pabrika, kundi isang singsing na yari sa pinakamatibay na bahagi ng kahoy na kinuha mula sa unang obrang ginawa nila ni Tala. Mayroon itong maliit at simpleng ngok tray sa gitna
na tila isang patak ng liwanag sa gitna ng kadiliman. Hindi ko maipapangako ang isang buhay na walang bagyo, Tala. Hindi ko maipapangako na hinding-hindi ka na muling luluha. Wika ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig ng tapat kay Tala. Pero ipinapangako ko na sa bawat patak ng ulan, ako ang magiging payong mo. Sa bawat dilim, ako ang magiging silong mo. Hayaan mong ako naman ang mag-alaga sa liwanag mo. Tala, maaari bang maging asawa mo ang isang hamak na manlililok na ang tanging yaman ay ang pag-ibig sa iyo? Naramdaman ni Tala ang mainit na daloy ng mga luha sa kanyang mga pisngi. Hindi luha ng pighati, kundi luha ng isang pusong sa wakas ay nahanap na ang kanyang tahanan. Ang kanyang lalamunan ay nanikip sa sobrang kaligayahan. Tumango siya ng dahan-dahan. Ang bawat galaw ng kanyang ulo ay may dalang katiyakan. Ogo. Gabriel, tinatanggap ko. Ang kanyang boses ay tila isang panata sa harap ng langit. Salamat. Dahil hindi mo ako sinukuan, nung ako mismo ay ayaw na sa sarili ko. Dahan-dahang isinuot ni Gabriel ang singsing sa daliri ni Tala. Ang lamig ng kahoy at ang init ng balat ni Gabriel ay nagtagpo. At ang singsing ay sadyang nagtakip sa maputlang marka ng nakaraan. Sa sandaling iyon, ang huling bakas ni Anton at ng lahat ng sakit ay tuluyan ng naglaho. Mula sa di kalayuan, sa may pintuan ng siyong, nakatayo si Tatay Carlos. Pinunasan ng matanda ang kanyang mga mata gamit ang kanyang malinis na panyo. Ang kanyang mukha ay puno ng isang uri ng kapayapaan na tila isang sagot sa lahat ng kanyang mga panalangin. Dahan-dahan siyang tumalikod at iniwan ng dalawa. Hinahayaan ang katahimikan ng Baguio na maging saksi sa isang pag-ibig na binuo mula sa mga pira-pirasong pagkawasak. Nadyakap, sina Tala at Gabriel sa gitna ng silid. Ang kanilang mga anino ay nagtagpo sa pader sa ilalim ng huling sinag ng araw. Sa labas, ang mga puno ng pino ay tila sumasayaw sa ihip ng hangin. Ibinubulong ang isang bagong simula para sa bituin na sa wakas ay nahanap na ang kanyang sariling langit. Isang malamig na umaga sa Baguio kung saan ang sikat ng araw ay dahan-dahang sumisilip sa pagitan ng makapal na sungmo. Sa beranda ng isang bahay na yari sa salamin at matigas na kahoy, nakaupo si Tala habang umiinom ng tsaa. Sa kanyang tabi ay isang sulat na galing sa Maynila. Isang ulat mula sa pasilidad kung saan naroroon si Doña Carmen. Ayon sa sulat, ang matanda ay nananatiling tahimik, ngunit maayos ang pag-aalaga sa kanya dahil sa buwan ng tulong na ipinapadala ni Tala. Hindi kailanman binisita ni Tala ang matanda at wala siyang balak na gawin iyon. Ang kanyang pagpapadala ng tulong ay hindi dahil sa mahal pa niya ang pamilyang sumira sa kanya, kundi dahil sa kanyang pagpapakatao. Pinatunayan niya na ang kadiliman ng iba ay hindi kailangang maging kadiliman niya. Sa kanyang puso, wala na ang puot. Pinalitan na ito ng isang malawak na espasyo ng kawalan ng pakialam, ang pinakamataas na anyo ng pagpapatawad sa sarili. Si Anton, ayon sa mga huling balita, siya ay isang anino na lamang sa mga lansangan ng Maynila. Isang lalaking nabubuhay sa mga alaala ng isang kahariang siya mismo ang nagwasak. Wala na siyang balita rito at hindi na rin siya nagtatanong. Para kay Tala, ang kabanata ni Anton ay isang lumang aklat na matagal na niyang ipinamigay. Anak, ang lamig na ng tiyan mo. Baka makasama sa'yo. Ang boses ni Gabriel ay puno ng pag-aalala habang inilalagay ang isang makapal na shawl sa mga balikat ni Tala. Lumingon si Tala at mulasik ang kanyang mga mata sa kislap ng pag-ibig. Ngumiti siya at dahan-dahang kinuha ang kamay ni Gabriel. Inilagay ito sa kanyang tiyan na ngayon ay kapansin-pansin na ang umbok. Sa ilalim ng kanyang palad, naramdaman ni Gabriel ang isang mahinang sipa
Isang himala ng bagong buhay na matagal nilang hinihintay. Ang matinding pighati ng nakaraan ay dahan-dahang tinatakpan ng bawat pintig ng buhay sa loob ng kanyang sinapupunan. Nahanap na ni Tala ang kanyang tunay na kapayapaan. Hindi ito nahanap sa paghihiganti, kundi sa pagbuo ng isang mundong siya ang arkitekto. Sa piling ni Gabriel at sa pagmamahal ni Tatay Carlos, ang bituin na dati ay basag ay naging isang maningning na gabay para sa kanyang sariling pamilya. Ang aral na iniwan ng kanyang kwento ay simple ngunit malalim. Ang isang babae ay hindi kailanman sinusukat sa kung gaano siya nasaktan ng iba, kundi sa kung paano niya piniling bumangon at muling buuin ang kanyang sarili. Ang paghilom ay hindi nangangahulugang mawawala ang mga peklat, kundi ang pagtanggap na ang bawat peklat ay bahagi ng isang magandang obra maestra, buhay.